Ano ang matibay na basihan at ebidensya na mayroong korupsyon sa ating bansa? Di ba ganito? Alam mo yan? Pera yan. Yan ang ebidensya. Yan ang totoong pera ng mamamayang Pilipino. Ito ang kapanipaniwala na pwedeng basihan ng malalimang investigasyon at papanagutin ang mga sangkot dito. Kasi pera talaga. Grabing pera, no? Kakalulang pera, di ba? Pera talaga yan. Ayan, no? Volume na pera. Ayan, no? Kaya ko ito'y pinakikita. Malayo sa katotohanan yung sinasabi ni Saldico kasi ang kanyang pinapakita maleta, hindi pera. Kaya para sa akin si Bryce Hernandez, engineer ng DPWS, mas bright na testigo kaysa kay Saldico. Kasi si Hernandez, siya ang nagpakita niyan sa Kongreso sa public hearing ng mga picture na nakakalulang daan-daang milyon na cash. Kaya yun ang nagpapatunay na meron talagang perang winaldas na pag-aari ng mamamayan. Yun ang dahilan kung bakit nagalit ang halos lahat ng Pilipino at naniwalang may korupsyon kasi pinakita yung ebidensya, cash, pera. Kaya kapanipaniwala si Bryce Hernandez mas bright talaga kumpara dito kay Saldico. Ang ipinakita niya ay ang mga maletang may tag price pa. Alam niyo tanong niyo sa mga abogado. Pag iniharap mo sa korte yung cash na ebidensya at saka yung maleta, anong papaniwalaan ng husgado? Yung maleta o yung cash? Kasi alam niyo yung maleta, madaling i-produce. At ang pagpapatibay ng ebidensya sa korte ng mga pinaglagyan ng pera, kailangan meron hong magsasabi at ipapakita mong yung maleta nilalagyan ng pera. Na kung sino naglalagay, aamin siya na siya naglalagay. At pag binuksan yung maleta at may lamang pera, at kung saan dinala, aaminin din kung sino nagdala, kung saan niya dinala yung pera. Pag wala pong ganon si Saldico, magiging panaginip lang yan. Paninira lang yan. Kaya para po sa akin, sa tagal ko na po sa pagiging investigative reporting po ng araw bilang sa media, mahirap patunayan yung kay Saldico dahil maleta ang kanyang daladala. Kumpara dito sa cash na ipinakita ni Hernandez. Kahit ang mga Pilipino, mas taniwala dun sa cash kaysa sa doon sa pinaglagyan na hindi mo malaman kung totoong pera ang lagay dyan. Hindi mo rin nga malaman kung saan kinuha ni Saldico. Nasa Amerika siya. Tapos, ang mga maletang kanya pinapakita ay mukhang dito sa mga mall binili rito kung sa Tianggian dito kasi napaka-mumurahing maleta eh. Di ba sinabi ko sa isang video natin, 1,400 na maleta. Meron bang maletang ganong halaga? Eh, pinakamura, 5,000 na. Ba't yung maleta niya mukhang galing sa Divisoria, pasintabi na. Baka matino pa nga yung maletang galing sa Divisoria. Ang bibigyan mo ng pera Speaker of the House at saka sabi mo si Pangulong Marcos. Tapos ang pinaglagyan ng pera ay mumurahing maleta. Ano naman klase yan? Suntok sa buwan talaga. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Malabo pa sa tubig baha ang mga sinasabi. Pag ganyan lang ang ebidensya mo, as of now, sa aking analysis at opinion, hindi po matibay na basihan ang maleta. Tapos ang sasabihin pa ni Mr. Saldico, hindi naman ako kumita dyan. Wow! Inamin mo na nga, nasa iyo dumaan yung pera. Papayag ka ba naman? Punta ka sa kusina, hindi ka naulingan. Punta ka sa kainan, hindi ka na mantikaan. Kalokohan, di ba? Ganon? Dumaan sa iyo ang pera, sabi mo ilagay mo sa maleta. Bilyon-bilyon, dati sabi mo 100 billion. Ngayon naging sabi mo 56 billion na napunta sa mga kung sino-sino sinasabi mo. Tapos nising konduling, wala kang pakinabang. Sabi mo hindi ka kumita eh. Wow! Naalala ko tuloy yung sinabi ni Secretary Dizon, more or less 5 billion air asset
Actually, maliit pa yun. May mga private jet ka, may mga aeroplane, may mga chopper ka. Balita ko napakarami mong pera. Sabi ng mga naunang testigo, sa iyo dinadala ang pera, napuno ng maletang maraming pera yung bahay mo sa Valle Verde. Tapos ngayon sarado na. Tapos sasabihin mo, hindi ka kumita. Ano? Naging room boy ka lang, tagalinis ka lang ng kwarto? Pera yung pinagsasabi mo, bilyon, tapos sasabihin mo, hindi ka kumita, kalokohan. Kung inamin mo, kung magkano ang napunta sa iyo, baka kahit na katiting, may maniniwalang meron kang alam. Pero yung sinasabi mo ngayon, si Pangulong Marcos, pinagdinalhan mo ng pera, tapos hindi ka kumita, walang naiwan sa iyo. Wow! Ngayon, kahit bata, inutusan mo magpunta sa tindahan, hindi papayag yan na wala siyang bayad o walang insukli, dapat kanya na Ulitin ko sinabi ko, nasa kusina ka, hindi ka naulingan. Nasa hapagkainan ka, hindi ka namantikaan. Kalokohan. Grabe naman, Grabing pambubudol yan. Yan ang isa siguro sa dahilan. Kaya takot ka sa anino mo. At ayaw mong umuwi ng Pilipinas para sumpaan. Sumpaan mo yung iyong mga sinasabi, isulat mo. Dahil alam mo, pag sinumpaan mo yan, ikaw ang makukulong. So, kaya sa social media na lang, dahil ang feeling mo, walang pagkakakulong kasi hindi ka papatulan ng Malacanang. Sinabi ng Pangulo, ba't ko papatulan yan? O, di ba? Ayaw kang patulan ng Malacanang, kaya hindi ka makukulong. Pero subukan mo, isulat mo at sumpaan mo yan, susulatan mo yan. Na sinasabi mo ito, ganito, may pagkakulong yan. Kaya takot ka bumalik ng Pilipinas kasi hindi mo kayang gawin na sinasabi mo black and white para may basihan. Businessman ka, mayaman ka, ba't hindi mo alam yun? Marami ka dapat abogadong nag-a-advise sa'yo, bakit hindi sinasabi sa'yo? O talagang ikaw ay ginamit lang, inutusan ng mga taong atat sa kapangyarihan? Gustong-gustong umupo kahit na wala sa lugar. Gustong magpresidente at gustong hawakan ng ating bansa, wala namang programa kung paano bigyan ng solusyon ang pagbaha, ang West Philippine Sea, ang internal at national security at ekonomiya, walang programa. Yan ang gumagamit siguro sa iyo, Mr. Saldico. Manalaming ka at tingnan mo ang iyong sarili. Pag hindi mo nakita yung sarili, lahat ng sasabihin mo, paninira lang, garbage lang yan. Pag nakilala mo ang sarili mo at kaya mong panindigan ang mga sinasabi mo, baka maniwala pa sa iyo ang tao. Pero hanggat nagtatago ka, hanggat nasa labas ka ng bansa, tapos kung ano-ano yung mga sinasabi mo, mabuti pa yung magtataho at mga barbero pag nagkwento, baka totoo. Pero yung galing sa iyo, malabo pa yan sa sabaw ng Manila Bay. Ano po inyong masasabi dyan?